sabihin, yung faith, yung hope, kailangan sa Panginoon. And rejoice during trials or adversity. Huwag po tayong padadaig. Napakalaki at napakadakila. Walang katulad ang ating Diyos. Kung ating babasahin lahat ng kanyang mga pangako, nakakalula. Diba? His greatness is unsearchable, unstoppable. Hindi po natin kayang arutuin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig para po sa ating lahat. So bakit po tayo mag-aalala kung meron mo tayong pinagdadaanan, mga pagsubok, mga problema? Kasi gaya nga po ng nakita namin doon sa Payatas, puro ganun, puro daing ang maririnig mo sa kanila. Na hindi dapat na namumutawi sa bibig po ng isang Kristiyano. Hindi po ba? Kasi napagtanto ko, napag-isip-isip ko, yung mga nag-a-abroad na OFW, sa kabila ng alam nila yung susuungin nilang hirap, sumusuong pa rin sila. Diba? Nagbabakasakali pa rin sila, sumisigi pa rin sila kahit na sinasabi doon may gera, doon yung mga Arabo, maselan, re-raping ka, pahihirapan ka. And yet, nakikipagsapalaran sila, di ba? Naglilingkod sila doon sa hindi nila kalahi, sa ibang lahi. Eh tayo pa, bakit hindi tayo dapat maglingkod sa Panginoon? Siya lang naman ang nagbibigay ng hininga natin. Di ba? Siya lang naman nagbibigay ng kalakasan sa atin. Di ba? So bakit tayo magre-reklamo? Bakit tayo mga natwiran na, eh kasi? Why keep on murmuring and murmuring? Di ba? Eh, samantalang yung kung mamamasukan ka, alam mo na yung papasukan mo ganun, pero nagbabakasakali ka pa rin. Eh bakit sa Panginoon wala ka namang hirap na dadanasin, puro masarap? Kaya lang, kailangan mo sumunod. Di ba? Kailangan mo sundin ng kanyang mga likes and dislikes. Lahat ng kanyang commandment, kailangan sundin mo. Napakasimple lang. Wala pong pahirap-hirap. So, kung tayo man po ay dumadaan daw sa pagsubok, kailangan lamang po manampalataya tayo. Higit na malaki, higit na makapangyarihan, maalam, all-knowing God nga eh, di ba? At walang bagay daw na mahirap sa Panginoon. Di ba? Nothing is impossible to our God. Hallelujah. At yung wisdom, ask God for wisdom. Wisdom is more than knowledge. Iba po yung knowledge, iba po yung wisdom. Yung pong wisdom, yun po ay galing sa karunungan mismo ng ating Panginoon. Hallelujah. God give wisdom to those who ask with faith. Kailangan po pag tayo ay nanghingi, manampalataya ka na bibigyan ka at ibibigay sa iyo. God is good and His will for us is real. Totoo po lahat ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga adhikain, ang mga kanyang ninanasa, mga plano para sa atin. He is a loving God, a living God. Hallelujah. Sabi nga doon sa binasa natin, who gives generously without criticizing. Who gives generously without finding fault. Yun po yung sabi dito sa verse na, ngunit kung humingi siya may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana
at ito'y ibibigay sa kanya. God gives generously without criticizing. God gives generously without fault finding. Hindi siya magbibigay, ay hindi kita bibigyan kasi ganito ka, ganito ka. Diba? Hindi po siya ganon. Hindi po siya nag-criticize, hindi siya naghahanap ng mga mali bago siya magbigay. God gives generously without fault finding. Hindi po gaya ng ibang tao, ng mga tao. Diba? Fault finding, naghahanap muna ng mga mali. Susumbatan ka muna ng katakot-takot. Diba? Without criticizing. Ganun po ang ating Panginoon. Ask wisdom. God is willing to answer our prayers, but our prayers should be real prayers. Ano daw ba yung real prayers? Yun nga po yung faith. Kailangan po may faith tayo. Kung tayo po ay humihingi sa ating Panginoon. Manampalataya tayo sa kabutihan ng ating Panginoon na ibibigay niya what we need and believe in His power to meet our needs. Ganun po, pag nanghihingi tayo. Kailangan yung faith natin, yung trust natin sa kabutihan ng Panginoon na ibibigay niya kung ano man yung ating pangangailangan and believe in His power to meet our needs. Maniwala tayo, manampalataya tayo, magkaroon tayo ng faith na kung tayo hihingi ng wisdom, ibibigay po niya. Minsan, when we face trial, we ask God to deliver us. Diba? Na dinadalaman natin, O Lord, deliver us from this trial, from this evil. Tama po yun. Sometimes God removes trials, but sometimes He allows trial to remain for us, to grow morally and spiritually. Diba? Kumisan, manalangin po tayo, O Diyos, layo mo po sa akin ang mga pagsubok na ito. Kumisan, inaalaw ng Panginoon na mawala. Pero kumisan, inaalaw ng Panginoon na nananatili sa atin ang mga pagsubok na yan for us to grow morally and spiritually. Baka po meron pang mali sa atin. Sabi nga ng pastor natin, tinatabas tayo. Sabi nga ni Sister Pe, madalas kong marinig yun. Dumadaan tayo sa pagtatabas, sa pagpupruning. Baka po ganun kuminsan. Wag po tayong manghihinawa sa pagpipray. Wag pong mawawala ang faith, ang hope. Patuloy tayong manalangin, manghingi wisdom sa ating Panginoon dahil kung minsan inaalaw niya ang mga trials na yan for us to grow morally and spiritually. Mabuti ang ating Diyos, maalam siya. Hindi niya tayo ipapahama, hindi niya tayo pababayaan. He knew what He is doing. Manampalataya tayo sa Kanya, alam niya ang Kanyang ginagawa. Maaaring may mali pa sa atin, kaya naririyan pa yan. Maaaring may tinatabas pa, maaaring may binabago pa, maaaring may inaalis pa, morally and spiritually. At dapat tayong mag-rejoice dahil tinutuwid tayo. Diba, para hindi tayo yung sinasabihan ng Panginoon doon sa depart from me. Kaya pag dumarating sa atin yung mga trials, kahit anong pray natin, hindi mawala. Baka tinuturuan pa tayo ng ating Panginoon, morally and spiritually. Rejoice! Have faith! Have hope! Ask wisdom! Hindi po ba? Trusting God's goodness during trial is an expression of faith. Yung pagtitiwala natin sa kabutihan ng Panginoon sa kabila ng mga trials, isa po yung napakalaking
Sabi nga po dito, doubting either the goodness or the power of God is the opposite naman po of true faith. Yung kung sinabi niya na double-minded na tinawag, nag-aalinlangan, hindi daw po yung dapat. Sabi nga po doon sa Matthew 6:24, posible daw po maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi po ba? At itinulad daw po ang tawag ito sa alon ng dagat na itinutulak ng hangin. Yung daw pong waves are constantly changing because of the winds, dahil sa init ng hangin or tides, o yung paglaki, pagliit, paglaki ng tubig, pagliit ng tubig, doon daw po kaya gumagalaw ang alon. At ganun daw po ang double-minded o yung may doubt sa Panginoon. Double-minded po tinawag ito ni James dito po sa mga talatang binasa natin. Doubt is trying to hold on to something other than God. Yun po yung doubt eh. Yung mas nananangan ka. Meron kang pinananangan iba bukod pa sa Diyos. Meron ka pang ibang inaasahan. Imposible daw po yun. Kailangan isa lang. At ang ating trust, ang ating hope ay dapat nasa Panginoon. Kung tayo pinananalangin, alam ko po, meron tayong faith. Diba? The greatness of our prayers, hindi po yun ang dapat natin bigyan diin. Yung greatness of our faith, of our prayers, but the greatness of God. Hindi ko po sinabing masama yung pananalangin natin ng buong puso, ng taimtim. Hindi po yun masama. But, mas dapat po natin bigyan diin is the greatness of our God. Alam ko, lahat tayo ng panalanginin, taimtim, tapat, may pananampalataya. Ngunit mas dapat natin bigyan ng diin ay ang kabutihan, ang kadakilaan ng ating Diyos. So, humingi po tayo ng wisdom kung tayo man po ay dumadaan sa mga pagsubok. At yan po ay mabibigay sa atin ng Panginoon. Hingin po natin with faith, with hope, buong puso. At alam po ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Wala po tayong malilingin. Alam po niya yung mga sincere na prayers. Alam po niya yung mga motive, yung mga tunay na motibo natin kung tayo ay nananalangin. So, kung tayo po ay nabigyan ng wisdom, masasagot po natin kung bakit ang mga prayers natin, kung bakit nasa trials pa rin po tayo. Ask wisdom from the Lord. At tayo mismo, masasagot po natin kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok na yan. Baka po double-minded pa tayo, baka po nag-aalinlangan pa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, baka po binabago pa tayo,